So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang pinangalawahan pa po ni Senate President Chis Escudero ngayong Holy Week pa mismo ang tirada at banat niya dito kay VP Sara at dito kay Senator Amy Marcos. Although napaka-generic nitong kanyang linyang binitawan, pero mga minamahal, kung i-analyze ninyo dahil sa mga pangyayaring ganap ng mga nakaraang araw, abay talagang yung asinta nito, yung tirada nito ng kanyang statement ay para kay Amy Marcos, para kay VP Sara Duterte at pwedeng-pwede, swaktong-swakto din ito para kay Pastor Apollo Kibuloy. So ngayon, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, sa gitna ng mga pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago. Narinig ninyo, panahon ng pagbabago. So ngayon dapat Holy Week, hindi kayo naninira. Holy Week, naninira kayo Sama naman ng mga budhi ninyo. Palipasin naman ninyo ang Holy Week, huwag muna kayo manira ngayon. Chillax lang muna. Kaso sa nangyayari, Holy Week, di ba? Anong ginagawa mga minamahal? Naninira. Sabi pa dito, maging panahon ng pagbabago at pagkabuklod-buklod. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay ang liwanag ang bukas. So, sa madaling sabi, sa gitna ng pagsubok at anumang hamon, naway ang Semana Santa ay maging panahon ng pagbabago at pagkabuklod-buklod. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Wow! So, sino yung kanyang pinapoint out dyan, mga minamahal? Di yung mga nakaitim. Sino yung mga nakaitim? Walang iba, kundi itong si VP Sara at itong si Amy Marcos. Napanood na ba ninyo yung ads ni Amy Marcos? Amy Marcos, yung itim. Panoodin nga muna natin mga minamahal, Amy Marcos advertisement. Tingnan natin, yung kulay itim. Ba't parang nawala na dito? Dinilit na ba ni Manang Amy yung itim? Eto. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krim. Yun yung 'di ba? Sinasabi ni Quezon. Huwag kayong magpadala sa mga bula ang propeta, yung kadiliman. Pwede din si Kibuloy kasi itim din yung budhi nun. Pero mas common at mas swakto to kay VP Sara at kay Inday Sara kasi itim. Nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hospisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Diba, number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Yan, itim. Diba? Yung mga DDS galit na naman. Sinasabi nila sa comment section, nako, pagdating ng pagkatapos ng midterm election, tapos nanalo yung mga pro Duterte, may mga nagko-comment dito, mapapalitan ka, ikaw yung magiging majority. 'Di ba? So ngayon, sabi pa dito, nagsisi ako. 'Di ba? Dito, kay Amy Marcos, yan yung mga comment dito. Kadiliman versus kasamaan. Natandaan ko yung sinabi ni Harry Roque. Kadiliman versus kasamaan versus kadiliman. 'Di ba? Yan yung sabi ni Harry Roque. Anyway, mga minamahal, talaga nga namang huwag kayong magpapadala, to be honest, sa mga taong, 'di ba, nagsasabi na pag ako, gaganda yung bansa natin, yung walang ibang ginawa, kundi batikos ng batikos sa gobyerno, pero hindi man lang makita, 'di ba? Yung kanilang pagkakamali. 'Di ba? Batikos ng batikos sa gobyerno, pero yung pagkakamali mo mismo, hindi mo man lang mai-project. Katulad nito.
For example, May 8, 2021, sige, yan, mga minamahal, di ba? Hashtag itim. Yan yung malagim na pangyayari sa Davao. Malagim na pangyayari sa Davao 2021, COA flags Davao City for 9.48 billion assets. Kaya patungkol nga po ito doon sa COVID-19. So, basahin natin mga minamahal, Sabi dyan, in response to the Commission on Audit or COA report questioning the validity of the Davao City government's asset worth 9.489 billion in 2020, Mayor Sara Duterte Carpio said the COVID-19 quarantine restriction prevented the city from making a physical inventory on this asset. Biruin mo, yorme ka pa lang, 9 billion na ang nahita mo sa pandemonyo. Well, kung sa bagay, yung tatay niya nga diba? Michael Young, formally. Diba? So, in a statement provided to the media by the Davao City Information Office or Thursday night, May 6, Duterte Carpio said the COA observation with corresponding recommendation were among the key issues deliberated upon during the COA exit conference held on February 23, 2021 at the City Hall of Davao. Sabi dito, during the said conference, Mayor said they sufficiently founded on its earlier submitted written comment and justification. The General Service Office undertook to submit compliance on or before February 28 of the current year, but physical actual counting was not possible. Sabi pa dito sa balita, grabe grabe talaga itong si BP, nilulusutan niya pa. She added this matter arose because of the COVID-19 community quarantine restriction and the strict constraints brought about by the COVID-19 regulation prohibiting gathering and meetings as well as the implementation of the alternative works arrangement. Pero sobrang laki ng nahita mo. Sagutin mo kasi pinaplag kayo ng COA. In a letter forwarded to the mayor, the state auditors gave a qualified opinion of the city's government financial statements. Sabi dito, the state auditors flagged the city government's property, plant, and equipment account valued 9 billion, which is representing 40.10%. Diba? So, matotal mga minamahal ng assets noong 2020. Sabi pa dito, 23 billion. So, while the city government financially reportedly were fairly presented, COA note its failure to provide adequate disclosure on its property plan and equipment accounts. Yun lang naman yung hinihingi, yung property plan pati yung equipment accounts. Although, sinasabi na, okay, sige, yan na ba yun? Pero, yung pinopoint out ng COA mga minamahal, yung yung hindi sila nakapag-provide ng disclosure sa property plan and equipment account. So, COA said, the local government also failed to submit a report on the physical count of property, plant, and equipment or RPCPPE resulting from the COVID-19 community quarantine restriction. Diba? The state auditor added that the inventory accounts amounting 97 billion were also doubtful and unreliable. Ang dami, bukod pa nga dyan, mga minamahal na-flag din to sa confidential funds itong si BP Sara. So, namumuro talaga, di ba? By the way, hindi na natin kailangan basahin yan. Pero mapapansin naman ninyo na yan yung talagang literal na itim. Di ba? Yan yung literal na itim na masasabi ko sa inyo na instead, mga minamahal, diba, na asikasuhin, tulungan ng taong bayan, pero mukhang hinihita, diba? Nakikinabang pa sila sa billion of funds ng gobyerno instead na itulong sana sa mamamayang Pilipino. Napakawalang hiya, no, mga minamahal. Sobrang napakawalang hiya. Huy, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Diba? Yan yung totoong itim. Kaya bato-bato sa langit na lang ang matamaan dito nga po sa binitawang salita ni Senate President Chis Escudero. So, kung sinabi niya na huwag kayong magpapaniwala sa mga itim, alam na natin yung tinutukoy niya. Bato-bato na lang talaga sa langit. Kung ma-offend ka, baka itim ka talaga.
Diba? So, tingnan na lang natin. Lalo pat itong si Quezon, talagang pinagpipiestahan din ng mga DDS eh. Talagang gusto na din nilang matanggal itong si Chis bilang SP. Dapat nga matuwa pa nga kayo eh. Oo, dahil si Chis yung yung humaharang ng impeachment, diba? Oo. Doon pa lang dapat matuwa na itong mga DDS na to, nakakampi nyo sa parte na yun itong si Inday Sara. Eh, wala. Masyadong mataas yung mga apog ng mga DDS. Nang dahil lang sa komento na ni Chis na itim, nang gagalaiti yung mga kupal. Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.